Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Noon ay si Debra ang naging sect master ng Artemis sect mula sa Great East. Magaling ito sa musika, chess, kaligrafiya, at art samantalang sikat at maraming talentong babae naman si Shentel na ang mula sa Westrington, magaling ito sa agham at heograpiya. Nang sandaling iyon ay detalyado nilang ipinaliwanag ang lahat kay Alaric para maging isa itong matalinong pinuno sa hinaharap at paraan rin mabawasan ang kapahamakang posible nitong madulot sa siyam na kontinente. Sa Middle Terra sa Mid-Escawa City, bulay at puno ng mabigat na trapiko ang mga kalsada. Isa sa pinakamalalaking syudad sa Middle Terra, ang Mid-Escawa City. Matatagpuan ang Middle Terra sa siyam na kontinente, at maraming taong ang may talento rito, marami ring mapagkukunan sa lugar. Nasa gitnang bahagi ng Middle Terra ang Mid-Escawa City, kaya naman pinangalanan itong Central of Middle Terra. Daandahang naglakad ang batang lalaki at babae sa kalsada. Matalino ang suot ng lalaki, at gwapo rin ito, habang mayabang pero maganda naman ang hitsura ng babae. Iyon ay sina Daryl at Gonggong. Dumating sina Daryl at Gonggong sa Middle Terra 2 oras ang nakalipas at patungo ito para makita si Rama. Pero naisip ni Rama na hindi darating si Daryl, kaya naman bahala na ang ibang mga kontinente para hilayatin ang ibang komunidad. Hindi gustong magkaroon ng pagkaantala ni Rama dahil sa sitwasyon sa Chaotic Mountain Region. Kaya naman wala itong maibigay na kahit isang minuto o segundo man lang ng kanyang oras. Pero nag-iwan ng sulat si Rama para ipaalala kay Daryl na kailangan niyang magtagumpay sa panghihikayat sa pamilya Doko. Kaya naman magagawa lamang ni Daryl ang pagmadaliin si Gonggong para pumunta sa Mid-Escawa City dahil naroon ang pamilya Doko. Nang sandaling iyon ay tinignan ni Daryl ang paligid ng mga kalye ng Mid-Escawa City abang naglalakad. Namangha ito sa kanyang nakita. Nakita nitong mayroong mabigat na trapiko sa mga abalang kalye. Karamihan sa mga ito ay karwahe o kalesa. Paminsan-minsan ay may dumadaang mga sasakyan, pero napakabihira nito. Hindi rin mataas ang mga gusali. Similar ang hitsura ng lugar noong unang makita ni Daryl ang Great East. Nasa proseso pa lamang ng paglago ang kanilang agham at teknolohiya. Mukhang sabik at payapa si Gonggong. Pero labis ang galit sa puso nito. Maraming akitang mga oportunidad si Gonggong para patayin si Daryl sa gitna ng proseso, pero sa huli ay nabigo ito. Ang pinaka-naabala si Gonggong ay pinapakawalan ni Daryl si Rocky sa tuwing nagpapahinga ang lalaki. Palaging alerto si Rocky sa kanilang paligid at naging mas mahirap para kay Gonggong ang kanyang mga pagtatangka para patayin ang lalaki. Nang sandaling iyon ay hindi pa rin alam ng babae na itinaas na ni Daryl ang pagbabantay sa sarili magmula noong sinabihan siya ni Pangtong patungkol sa mga dating naging aksyon ng babae. Nang marating nila ang salubong ay huminto si Daryl para tingnan si Gonggong. Hihintayin mo ako sa labas mamaya kapag narating an-antin ang bahay ng pamilya Doko. Una ay papasok ako para hikayatin ang pamilya Doko. Pagtapos ay pupunta tayo sa Chaotic Mountain Range. Tumango si Gonggong dahil wala naman itong pagtutol. Tabi, tabi. Habang nag-uusap ang dalawa ay sumigaw ang taong nasa kanilang harapan. Pagtapos, wala ingat na lumapit sa kanila ang isang karwahe ng kabayo. Nakaupo rito ang isang babae at isang lalaki. Gigilid na sana si Daryl pero kaagad itong nagulat nang makita niya ang babae at lalaki na nakaupo sa karwahe. Ngumiti ang mga labi ni Daryl. Isang pagkakataon nga naman. Sila yon, naisip nito. Matalino ang bihis ng lalaki, at nagmaneho ito ng karwahe ng mabilis. Mukha itong mayabang at patuloy din ang pagsigaw nito sa mga tawiran para maging klaro ang kanyang daanan. Nakasuot ng mahaba at kulay puting damit ang babae, napakaganda ng mukha nito, at nakakamangha rin ang kanyang anyo habang may lungkot sa mga mata nito. Malalim ang kanyang iniisip habang nakayuko. Ito ay sina Jonas Doko at Tanya Snyder. Bago yon, noong pumunta si Daryl sa Westrington para likumin ang Grand Army ng Westrington para tulungan ang World Universe, at nakasalubong nito sina Jonas at Tanya na naroon para sa isang layunin. Halos inatake ng mga bantay ng Westrington si Daryl dahil kay Tanya. Malianaw pa rin ang alaala sa isip ni Daryl, kaya naman nagulat at natuwa ito nang makita niya sina Jonas at Tanya. Tabi! Tabi! Sigaw ni Jonas.
Sa isang kisamata ay dumating ang karwaheng pinapatakbo ni Jonas sa harapan ni Daryl, pero mukhang wala itong planong huminto. Hindi pa rin namumukhaan ni Jonas si Daryl. Bang! Kaag na binagala ni Jonas ang pagpapatakbo. Pero naging masyadong mabilis ang kanyang pagpapatakbo kanina at nawala ng balanse ang karwahe. Lumihis ito pagilid at tumama sa paitaas na sementong nasa kalsada. Matapos ang malakas na ingay at pagninig ay parehong nagulat sina Jonas at Tanya at halos malaglag ang dalawa sa karwahe. Halos masira ang karwahe G kabayo, natanggal ang isang gulong nito. Maraming tumatawid ang nakakita sa komosyon at pumalibot ang mga ito para makita ang pangyayari. Marami sa kanila ang nakaturo kay Daryl. Ito na ang huling hantungan ng lalaking iyan. Tama. Sino siya para harangan ang daanan ng karwahe ng Second Young Master Doko? Nasa peligro ang kanyang buhay. Nag-usap-usap ang mga tao. Wala ang naawa kay Daryl. Ang nakabihis na parang isang ordinaryong tumatawaid lamang na si Daryl ay nagtangkang harangan ang daanan ng karwahe ng pamilya Doko sa harap ng maraming tao. Hindi ba't hiling niya ang mamatay? Hayop, bulag ka ba? Lumundag palabas ng karwahe si Jonas, galit na aglit ito ang makita niya ang nawasak na karwahe. Tinuro nito si Daryl at nagsimulang sermonan ang lalaki. Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba nakita ang paparating na karwahe? Sikreto nitong ikinunot ang kanyang mga kilay abang naninermon. Saan ko ba nakita noon ang lalaking ito? Napaisip ito pero wala na siyang maalala ng sandaling iyon. Ikaw ang nagmamaneho sa karwahe ng walang ingat, pero sinisisi mo sa iba ang hindi pagbibigay ng daan. Nasaan ang lohika roon? Hindi mapigilang magsalita ni Gonggong nang makita nitong hindi sumagot si Daryl. Hindi malakas ang kanyang boses pero matatag at malinaw ito. Katunayan, ang pinakalayunin ni Gonggong ay ang mapatay si Daryl. Kaya naman lohikal lamang na hindi nito depensahan si Daryl. Ngunit nang makita niya sina Jonas na isang bully, hindi niya ito matiis. Nang magsalita si Gonggong ay kaagad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Lumilipad ang mahaba nitong bestida, at napaka-sexy ng hubog ng katawan nito, mukha itong diwata mula sa kalangitan. Siya ang magiging sentro ng atensyon kahit saan siya magpunta. Pero di nagtagal ay napaisip ang lahat habang nakatingin kay Daryl, nakaramdam ng inggit ang mga ito habang may pagtataka. Mukhang ordinary ang mahirap na lalaking ito, pero may kasama siyang napakagandang babae kahit saan siya magpunta. Anong swerteng mayroon ang lalaking ito? Kahit si Jonas ay nabaling ang atensyon kay Gonggong. Naibalik nito ang kanyang paningin matapos ang ilang pagtingin sa babae. Tinuro niya si Daryl. Batang lalaki, hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras sa iyo. Nasira ang karwahe ko dahil sa iyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Bahagyang tumawa si Daryl pero hindi ito sumagot. Namangha siya. Noong una niyang makita si Jonas sa Green Dragon City Gate, ay naramdaman niyang isa ang lalaki sa mga mayayaman at mga bully na playboy. Mas mayabang ang mga kilos ni Jonas dahil nasa teritoryo sila ng pamilya Doko. Nang sandaling iyon ay bumaba si Tanya sa karwahe, mukhang medyo nabigo ito. Jonas Doko. Sinabi ko na sayong mag-ingat ka sa pagmaneho ng karwahe, pero wala ka pa ring ingat. Maswerte ka at hindi wala kang nabangga. Tigilan mo na ang pangbubuli ng mga tao rito. Nakasuot ng mahaba at kulay puting bestida si Tanya, nakastiletos din ito. Hindi kasing lamig katulad ni Gonggong ang maganda nitong panlabas na anyo, pero mukha itong mas matalino. Nasabik ang lahat sa hitsura ni Tanya. Hindi lamang hindi maitago ng maraming lalaki ang kanilang pagkasabik, tumitig ang lahat kay Tanya. Siya ang pinakamatandang young miss mula sa pamilya Snyder. Napakaganda at mararamdaman ng mapapangasawa nito na maswerte siya. Teacher. Gulat na sabi ni Daryl nang lumabas sa karwahe ang magandang dalaga. Hindi ba't ang high school teacher ko na si Lena Thomas ang babaeng ito? Naisip niya. Bigla nitong tinawagan si Giselle nang banggitin ang kanyang guro na gustong pumasok sa entertainment industry. Sumang-ayon ito at inutusan si Pearl na siya na ang bahala sa mga magiging desisyon. Mukhang naroon si Lana para sa interview. Nang makita nito si Tanya na lumabas sa karwahe, ay ngumiti si Jonas at sinubukan nitong pabilibin ang babae. Bakit ka nandito? Hinarangan ng lalaking ito ang aming daraanan kaya pinapaalis ko lamang siya. Wala akong ibang ginagawa sa kanya.
Hayaan mong magpadala ako ng isa pang karwahe. Bilang pangalawang young master ng pamilya Doko, naging mayabang at bully si Jonas sa Mid-SKY City. Wala itong kinatatakutan, hindi ito katulad ng kanyang kapatid na si Tanya. Dahan-dahang tumango si Tanya at nag-utos. Huwag kang mangbuli ng mga tao rito. Mabait si Tanya. Kabaligtaran ito ng mayabang na si Jonas. Nang oras na iyon ay tinitigan ni Jonas si Daryl, malamig itong nagsalita. Batang lalaki, bilang kahilingan ng aking pinsan ay hindi akita bibigyan pa ng problema. Yumuko ka sa harapan ko at humingi ng tawad para patas na tayo. Napakayabang ni Jonas nang sabihin niya iyon. Sa kanyang puso, pakiramdam nito ay ang paghingi ng tawad ng may pagyuko ang pinakamagandang panghihingi ng kapatawaran. Bahagyang natawa si Daryl at kalmado itong nagsalita. Walang ingat ang pagmamaneho mo sa karwahe, at hindi mo inalala ang kaligtasan ng mga tumatawis. Ikaw ang dapat na humingi ng tawad sa mga tumatawid dito. Binabaligtad mo ang mga pangyayari ngayon at gusto mo akong yumuko para humingi ng tawad sayaw. Isang kalokokhan. Kaagad na nag-init ang ulo ni Jonas. Tiningnan nito si Daryl at sumigaw. Gusto mong mamatay? Nang sandaling iyon, dumating ang isang dosenang alipin mula sa Oamilya Doko nang marinig nila ang insidente. Hindi nagdalawang isip si Jonas na ituro si Daryl nang sumigaw ito. Itali ang walang alam na lalaking ito. Nang magsalita ito ay kaagad na pinalibutan ng mga tagapagsilbi si Daryl. Hindi nag-alala si Daryl nang makita niyang pumalibot ang mga ito sa kanya. Naramdaman ni Daryl na kahit cultivator ang mga tagapagsilbong iyon ay nasa Marshall Marquis lamang ang kanilang label at hindi siya natatakot sa mga ito. Sobrang kalmado rin ang katabi nitong si Gonggong. Ilan lamang ang mga tao mula sa pamilya Doko at susubukan nilang atakihin si Daryl. Masyadong malaki ang tiwala nila sa kanilang mga sarili. Tumigil ang lahat. Nanginig si Tanya dahil wala itong magawa kundi patigilin ang mga ito. Nang sumunod na sandali ay lumapit si Tanya para tingnan maigi si Daryl. Nagulat at natuwa ito. Darren, bakit ka nandito? Hindi napansin ni Tanya na si Daryl pala yon, at naisip nitong normal na tumatawid na tao lamang ang lalaki. Nang napansin nitong may lakas ng loob para makipaglaban ang lalaki kay Jonas sa harap ng maraming tao, hindi nito napigilan ang sarili para tingnang maigi ang lalaki. Kaagad niya itong nakilala. Si Darren ang taong tumulong sa kanya noon sa Green City Dragon Gate. Hindi lamang mabait si Tanya, hindi rin ito malilimutan ang ibalik ang kabaitan na ibinigay sa kanya ng ibang tao. Nang bigla nitong nakita si Daryl ay nagulat at natuwa ang babae. Sa puntong iyon ay hindi pa rin ito alam na si Darren ay walang iba kundi si Daryl, ang sikat na tao sa siyam na kontinente. Nang mapansin ni Daryl na nakilala siya ni Tanya ay ngumiti ito at bumati. Miss Tanya Snyder. Kamusta ka? Bahagyang ngumiti si Tanya at magsasalita na sana ito pero inantala siya ni Jonas. Pinipilit ni Jonas na lumabas ang kanyang boses habang tinitingnan niya si Daryl. So, ito pala ang lalaking nasa Green Dragon City Gate. Anong nangyari? Hindi ka pwedeng manatili sa Westrington kaya nagtatago ka sa Middle Terra. Palaging nasa isip ni Jonas na isang taka si Daryl. Nang makatakas ito at ang kanyang pinsan sa Green Dragon City, naisip ni Jonas na iyon ay dahil sa kabaitan ng minister ng Green Dragon City Gate. Wala itong kinalaman kay Daryl. Nang makilala ni Jonas si Daryl, naisip nito na baka nagtatago na naman ang lalaki. Pero hindi pinansin ni Daryl ang pagiging sarkastiko ni Daryl. Pwede bang tumahimik ka, Jonas? Nakakunot ang mga kilay ni Tanya nang sermunan nito si Jonas dahil hindi na niya ito matiis pa. Nagkibit balikat ang lalaki na para bang wala siyang pakialam, pero patuloy ang masama nitong pagtitig kay Daryl. Tiningnan ni Tanya si Daryl at nag-aalala itong nagtanong. Darren, bakit bigla kang pumunta sa Middle Terra? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Say! Huminga ng malalim si Daryl nang makita nito ang nag-aalalang si Tanya, nakaramdam ito ng init sa kanyang puso. Hindi lamang hindi mayabang si Tanya, matulungin din ito. Ipinagmamalaki ko na mayroon akong kaibigan katulad niya. Naisip nito. Ngumiti at sumagot si Daryl. Nandito ako sa pagkakataong ito para bisitahin ang pamilya Doko. Ano?
Nagulat sina Tanya, Jonas, at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi nito. Nang sumunod na sandali, naisip ni Jonas na narinig niya ang pinakamagandang biro sa buong mundo. Hindi nito mapigilang pagtawanan si Daryl. Ang bisitahin ng pamilya Doko. Excuse me, kaming pamilya Doko ay walang ugaling tumanggap ng mga bisitang takas. Haha! Minaliit ng mga salita nito si Daryl. Ang pamilya Doko na pinakamaimpluwensya sa Middle Terra ay hindi tumatanggap ng lalaking kagaya niya na bibisita lamang kung kailan niya gustuhin. Naisip ni Jonas. Sikretong napakunot ang kilay ni Daryl nang kumulo ang dugo sa kanyang puso. Napakabangis no Jonas. Kahit na sikat ang pamilya Doka sa Middle Terra ay hindi sila kilala sa 9 na kontinente. Pero mayabang pa rin kung umasta si Jonas. Nabigo rin si Tanya. Napakasama ng pinsan ko. Tinulungan ako ni Darren sa Green Dragon City Gate. Paano ito nagawang asari ni Jonas? Kahit na isa lamang siyang ordinaryong tao ay matapang at lalaking-lalaki ang ginawa nito sa Green Dragon City Gate. Nanatiling nakakunot ang mga kilay ni Tanya. Huwag mo akong susundan kung ipagpapatuloy mo ang pag-ugali mong iyan, Jonas. Sige na, sige na. Tatahimik na ako. Nagbibiro lang ako pinsan. Huwag ka nang magalit please. Itinikom ni Jonas ang kanyang bibig. Kahit na sinabi niya iyon ay puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Daryl at malamig lamang itong ngumiti. Nang sandaling iyon ay puno ng kuryosidad ang mukha ni Tanya. Bakit mo binibisita ang pamilya Doko, Darren? Tanong ng babae. Kahit na makapangyarihan si Daryl ay isa lamang itong ordinaryong tao. Kailanman ay hindi ito magkakaroon ng relasyon sa isang makapangyarihang pamilya gaya ng pamilya ni Doko. Say! Huminga ng malalim si Daryl nang tumingin ito sa paligid at seryosong sumagot. Dapat kong sabihin ang katotohanan. Inutusan ako ni Master Rama para tanungin ang pamilya Doko kung maaari kayong magpadala ng mga tao para magbantay sa Chaotic Mountain Range. Mayroong emergency doon at hindi tayo maaaring maantala. Isa pa, hindi Darren ang tunay kong pangalan. Ako si Daryl Darby, iyon ang totoo kong pagkatao, ang Sect Master ng Elysium Gate na nagmula sa World Universe. Katunayan ay hindi gustong ibunyag ni Daryl ang kanyang tunay na pagkatao sa gitna ng kalsada. Pero hindi na maaari pang maantala ang mga dapat gawin sa Chaotic Mountain Range. Nagkaroon ng magandang relasyon ang pamilya Snyder at pamilya Doko sa loob ng maraming henerasyon. Si Tanya ang pinakamatandang junior miss ng pamilya Snyder, at talagang makikita nito si Sir Doko. Pero wala nang pag-asa pa ang isang loko katulad ni Jonas. Naging sobrang tahimik sa kalsada matapos nitong magsalita. Tiningnan ng lahat si Daryl at hindi nito magawang magsalita. Ang lalaking ito ay si Daryl. Ang sikat na lalaki sa 9 na kontinente. Totoo ba ito? Blanko ang pagtitig ng gulat na si Tanya kay Daryl. Siya si Daryl. Hindi nakapagtatakang napakalakas niya at mayroong espesyal na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Naisip ni Tanya. Nagulat din si Jonas at hindi nito maibalik ang kanyang pag-iisip. Matapos ang 1 minuto ay naibalik ni Jonas ang kanyang pag-iisip at pinagtawanan nito si Daryl habang nakaturo sa lalaki. Anong sinabi mo? Ikaw si Daryl na Sect Master ng Elysium Gate at ang Westrington Emperor. Tigilan mo na ang pagbibiro batang lalaki. Ang isang taong kagaya mo ay magiging isang alagad lamang ng Elysium Gate. Kung ikaw talaga si Daryl, edi ako ang Emperor ng North Moana, si Yang Jan. Haha! Matapos nitong magsalita ay marami sa mga tao ang naibalik ang kanilang pag-iisip at nagsimulang pagtawanan ang lalaki. Tama yan. Masyadong bihis mahirap ang batang lalaking ito. Paano magiging siya ang sikat na Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl? Isa pa, kakatapos lamang ng pakikipaglaban ni Daryl sa North Moana Continent. Paniguradong abala pa ito sa World Universe para ayusin ang sitwasyon matapos ang labanan. Paano siya pupunta sa Middle Terra nang mag-isa? Tumawa si Daryl pero hindi ito nagsalita nang makita niyang hindi naniwala sa kanya ang mga ito. Samantalang galit na tinitigan ni Gonggong si Jonas. Ikaw. Sa wakas ay nilikom ni Tanya ang kanyang naiisip at tiningnan nito si Daryl habang gulat. Ikaw nga ang Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl. Kahit na nangamba ang lahat kay Daryl ay pinaniwalaan ito ni Tanya.
Hindi magsisinungaling sa akin ang kaibigan ko. Pero hindi makapaniwala si Tanya rito. Kahit ano paman ay sikat si Daryl sa siyam na kontinente. Lagi niya itong nakitang bilang isang bayani at idolo. Sa imahinasyon ng babae, si Daryl ang emperor ng Westrington at ang sect master ng Elysium Gate, paniguradong napapalibutan ito ng mga tao kahit saan pa siya magpunta. Para lang itong isang artista. Kaswalang pananamit ni Daryl at babae lamang ang sinama nito. Ibang-iba ito sa naiisip ni Tanya. Ngumiti at tumango si Daryl nang harapin nito ang mga tanong ni Tanya. Siyempre, ako si Daryl. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit? Mayroon bang taong nagkukunwari bilang ako? Hindi mapigilang tumawa ng malamig ni Jonas. Tigilan mo na ang pagkukunwari, batang lalaki. Sasabihin ko sa'yo, mayroong mga hindi mabilag na tao ang nagkukunwari bilang si Daryl. Matapang nitong sambit sa harap ni Daryl. Sa nakalipas na ilang taon ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga tao ang nagkukunwari bilang si Daryl at sinubukang samantalahin ang aking pamilya. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Tama si Jonas. Sa nakalipas na 10 taon, ay maraming cultivator ang nagkunwari bilang si Daryl at sumubok na isahan ang pamilya Doko nang naging mas sikat si Daryl. Nang mabunyag ang tunay nilang pagkatao ay naging hindi maganda ang kanilang sinapit. Hindi lamang ito sa Middle Terra nangyari pero pati na rin sa ibang mga kontinente. Pero halos walang alam si Daryl patungkol dito. Nang marinig yun ni Daryl, hindi alam ng lalaki kung maiiyak o matatawa ba siya. Nais nitong alisin ang gintong maskara para patunayan ang kanyang pagkatao, pero matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay nagdesisyon itong hindi yun gawin. Tiwala sa sarili si Jonas na hindi ako totoo. Kahit natanggalin ko pa ang gintong maskara na nagre-representa ng pagkatao ng sect master ng Elysium Gate ay wala ito gaanong magagawa. Naisip ni Jonas na nag-alala si Daryl nang makita niyang hindi ito sumagot, natawa ang lalaki. Takot ka na ngayon, hindi ba? May masasabi ka ba? Tumingin si Jonas kay Gonggong. Ikaw, magandang dilag. Kung siya talaga si Daryl, sino ka naman? Asawa ni Daryl. Napakaganda at napakayabang ni Gonggong, pero elegante ito. Kwalipikado ito bilang maging babae ni Daryl. Mayroong plano si Jonas. Kung ito talaga ang babae ni Daryl at kung mapapatunayan nitong si Daryl talaga ang lalaki, manghihingi siya ng tawad. Pero kapag hindi nito napatunayan ang pagkatao ni Daryl, ibig sabihin ay nagsisinungaling ang lalaki. Nang sandaling iyon ay tumingin ang lahat kay Gonggong. Nagsimulang mamula si Gonggong nang makita nitong nakatingin sa kanya ang lahat. Kinagat niya ang kanyang mga labi at malamig na nagsalita. Totoo iyon, siya nga si Daryl, pero hindi niya ako asawa. Napakayabang ni Gonggong at mayroon itong gustong gawing paghihiganti kay Daryl. Kasama niya si Daryl dahil lamang sa mga plano ni Yang Jian at ang layunin niyang patayin ang lalaki. Bakit naman niya sasabihin asawa siya ni Daryl? Hindi mapigilang tumawa ni Jonas nang marinig niya iyon. Dahil hindi kanya asawa, paano mo mapapatunayang siya si Daryl? Ako, namula si Gonggong at hindi ito makasagot. Sikretong napailing ang lahat nang makita nila iyon. May pagkamuhi nilang tiningnan si Daryl. Kahit na ang katabi nitong babae ay hindi mapatunayan ang kanyang pagkatao. Paniguradong nagsisinungaling ang lalaking ito. Nang sandaling iyon ay malamig na tiningnan ni Jonas si Daryl. Sina na, tama na to. Dapat mo nang tigilan ang pagpapanggap. Kahit na pinadala ka ni Rama ay hindi makikipagkita sa iyo ang pamilya Doko. Nagpunta dito ang isang monghe na nagpakilala bilang Rama 2 araw na ang nakaraan. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa raksasa tribe na nabuwag na ilang libong taon na ang nakaraan, na nasa kabilang banda ng Chaotic Mountain Range. At mayroon pang patungkol sa emperor. Wala siyang kahit na anong pruweba. Isa lamang itong loko-loko na gustong makapasok para magawa ang layunin. Nag-utos ito sa katabi niyang tagasunod. Maghanda ka agad ng bagong karwahe. Saka paalisin niyo ang lalaking ito kapag bumisita pa ulit siya. Hindi alam ni Daryl kung paano sasagot, pero kasabay nito ay nag-alab ito sa galit. Talagang napakabangis at yabang ni Jonas. Talagang sigurado siyang nagsisinungaling lamang ako, at magiging mahirap ang makausap ko ang pamilya Doko. Nang sandaling iyon ay napakunot ng noo si Tanya, nang tingnan niya si Daryl habang may halo-halong emosyon. Talaga bang nagsisinungaling si Darren?
Napaisip ang babae. Habang malalim ang iniisip ni Tanya, ay lumapit si Jonas para pabilibin ito. Cousin sister. Handa na ang bagong karwahe. Halika na't ayusin ang mga dapat nating gawin. Huwag mo nang pansinin ang lalaking iyan. Mabilis na pinatakbo ni Jonas ang karwahe dahil seryosong kailangang dumalo ni Tanya patungkol sa negosyo ng pamilya. Say! Pero hindi kaagad pumasok si Tanya sa karwahe. Bahagya itong huminga ng malalim at naglakad sa harap ni Daryl at seryoso niya itong tinanong. Ikaw ba tagala si Daryl? Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Kahit na walang maipakitang pruweba si Daryl, sa puso ni Tanya ay naramdaman nitong hindi kailanman magsisinungaling ang kanyang kaibigan sa kanya. Seryosong tumango si Daryl. Sige. May naisip si Tanya, banayad itong nagsalita. Mayroon akong kailangang daluhan ngayon, mag-uusap tayo ng detalyado pagbalik ko. Saan ka mananatili? Nang sandaling iyon ay gustong-gustong tumungan ni Tanya si Daryl, pero hindi nito kayang maantala ang tungkol sa kanyang pamilya. Nagkamot ng ulo si Daryl at medyo nakaramdam ng pagka-awkward. Kakarating pa lang nito sa Mid-Escawa City, kaya wala pang lugar ang maaari niyang tirhan. Tumingin sa paligid ni Daryl at nakita nito ang isang inn sa kabilang banda. Mananatili ako sa inn na yan. Maaari mo akong puntahan pagtapos mo sa gagawin mo. Hindi mapakali si Daryl pagkatapos niya iyong sabihin. Ipinag-utos ni Jonas na maging alisto sa lalaki. Magiging mahirap para dito ang makausap si Sildoko. Kaya naman ang tanging magagawa lamang nito ay ang humingi ng tulong kay Tanya. Sige. Tumango si Tanya bilang pagsang-ayon. Sumakay ito sa karwahe at umalis kasama si Jonas. Lumingon si Daryl para tingnan si Gonggong pagkaalis ng dalawa, mapait itong ngumiti. Tara na. Pwede tayong magpahinga sa inn. Naglakas ito papunta sa inn pagtapos niyang magsalita. Hindi ito sinagot ni Gonggong, pero hindi rin umangal ang babae. Dahan-dahan niyang sinundan ang lalaki, nagtanong ito nang malapit na sila sa inn. Daryl, ikaw ang Secmaster ng Elysium Gate at ang Emperor ng Westrington. Bakit hindi mo nalang pinatay si Jonas dahil sa pagpapahiya at pangmamaliit sayo? Nandito ka para imbitahin ang pamilya Doko para pumunta sa Cahotic Mountain Range, bakit hindi mo nalang ipakita ng totoong mong lakas at pasukin ang pamilya Doko? Bakit kailangan mo pang mahirapan? Parang hindi makapaniwala si Gonggong nang tanungin niya iyon. Pakiramdam nito ay hindi kailangang maging sobrang bait ni Daryl sa isang maliit na pamilya dahil sa kakaiba nitong kapangyarihan. Ngumiti si Daryl, umiling ito ng magsalita. Kinakailangan ng pinagsamang lakas, pagkakaisa, at pagtutulungan ng 9 na kontinente para mabantayan ang Chaotic Mountain Range. Kung papasukin ko ang bahay ng pamilya Doko, at pupwersahin ang mga itong sumang-ayon dahil sa kapangyarihang mayroon ako ay gugustuhin nilang maghiganti laban sa akin. Paano tayo magtutulungan para labanan ang Raksasa Tribe? Huminga ng malalim si Daryl at nagpatuloy ito sa pagsasalita. Kailangan kong ipakita ang aking sinseridad at ipaintindi sa pamilya Doko na hindi kasinungalingan ang tungkol sa sitwasyon sa Chaotic Mountain Range. Tahimik na tumango si Gonggong nang marinig niya iyon. Mukha itong kalmado pero labis na naantig ang kanyang puso. Hindi nito inakalang magiging responsible at detalyado si Daryl pagdating sa mga seryosong bagay, mayroon din itong malalim na konsiderasyon. Kahit na marami itong natanggap na tulong mula sa mga tao sa delikadong sandaling iyon, mukhang hindi dahil sa purong swerte ang kanyang pagiging emperor ng Westrington at Secmaster ng Elysium Gate. Puno ng mga kakaibang kulay ang pagtitig ni Gonggong nang mag-isip ito. Nang sandaling iyon ay medyo nagbago ang kanyang impresyon kay Daryl. Malumanay silang binati ng may-ari ng inn pagkapasok nila roon. Sir, dito po ba kayo mananatili? Ilang kwarto po ang kailangan nyo? Tumawa si Daryl at nagsalita. Sa tingin nyo, ilang kwarto ang kailangan namin? Maloko nitong tiningnan si Gonggong, nagningning ang kasamaan sa kanyang mga mata. Tama yon, intensyon ni Daryl ang tuksuhin si Gonggong. Matagal na sa negosyo ang may-ari ng inn, kaya naintindihan nito kaagad ang ibig sabihin ni Daryl. Ngumiti ito at nagsalita. Sige, sige. Pareho kayong napakaganda, mukha kayong mag-asawang nagmula sa kalangitan. Natural lamang na isang kwarto lang ang kailangan nyo. Aalis na sana ang may-ari ng inn nang magsalita ito para ihanda ang kwarto.
Namula ang mukha ni Gonggong nang pinanjak nito ang kanyang mga paa dahil sa galit. Sino ang mag-asawang nagmula sa langit? 2 kwarto please. Masama nitong tinitigan si Daryl nang sabihin niya iyon. Masyadong maloko si Daryl. Intensyon nitong sabihan ang may-ari para humingi ng 1 kwarto. Isa akong Diyosa, paano ako matutulog katabi ang isang taong kagaya niya? Hindi nag-alala si Daryl nang maramdaman nito ang galit ni Gonggong. Sinong hindi magbibigay galang sa water goddess na si Gonggong? Niloko ko siya pero hindi siya dapat magalit. Nakakatuwa ito. Umupo sa loob ng karwahe sina Tanya at Jonas, hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa bagong gusali. Nasa pinakaabalang distrito ng Mid-Escawa City ang gusali. 8 palapag ang taas nito, at puno ng mga dekorasyong babasahin ang labas nito, kaya mukha itong modern sa paningin, kaysa sa mga pulang ladrilyong gusali na nanapalibot dito. Nakasabit sa entrada ng main hall ang malaking salita, Dragon Tech. Ito ang Dragon Tech na pagmamay-ari ni Paul James mula sa World Universe. Matapos ang napakaraming taon ay nagkaisa ang 9 na kontinente. Maraming mga negosyo ang kumalat sa ibang mga kontinent, ganito rin ang ginawa ng Dragon Tech. Nasa tuktok ang World Universe ng nakakamanghang paglago ng teknolohiya. Ang gusaling nasa kanilang harapan ay ang headquarters ng Dragon Tech sa Middle Terra. Ngumiti si Tanya nang pumasok sila sa main hall, kinausap nito ang mga taong nasa front desk. Excuse me, ako nga pala si Tanya Cinder galing sa pamilya Cinder. Narito ako para makipagkita sa inyong presidente na si Paul James para pag-usapan ang kolaborasyon ng negosyo. Wala pang 1 taon nang magkaroon ng Dragon Tech sa Middle Terra. Naging pinakamalaking tech company sa Middle Terra ang Dragon Tech dahil sa mga advance nitong teknolohiya. Maimpluwensya ito. Kaya naman kahit ang mga lokal na nagnegosyo gaya ng pamilya Cinder, ay kailangang makipagkasundo sa mga ito ng boluntaryo. Kalahating buwan ang nakaraan nang magtungo si Tanya sa Westrington para maghanap ng maaaring makipagkolaborasyon sa kanila sa negosyo pero nabigo lamang ang babae. Bumalik na lamang siya sa Middle Terra, at sa nagdaang 2 araw ay napagalaman nitong gustong makipagkolaborasyon ng kanyang pamilya sa Dragon Tech. Para mapatunayan ang kanyang abilidad ay nagtungo ang babae sa headquarters ng Dragon Tech ng mag-isa. Ngumiti ang assistant sa front desk at tila humihingi ng tawad ang ekspresyon nito. Patawad pero naaral na ng aming presidents ang collaboration proposal mula sa pamilya Cinder, at sa ngayon ay hindi niya muna gustong makipagkasundo. Kaya maaari ka nang umalis. Itinaas ni Tanya ang kanyang kilay nang marinig niya yon, nakaramdam ito ng pagka-awkward. Tinanggihan niya kami ng ganon-ganon lang. Nainis si Jonas nang sinigawan nito ang assistant. Anong sabi mo? Isa lamang siyang banyagang may-ari ng kumpanya, pero napakayabang niya. Kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Siya ang pinakamatandang young miss ng pamilya Cinder. Karangalan ng inyong president ang kanyang pagbisita para ipisinta ang collaboration proposal. Noon pa man ay mayabang na si Jonas. Kaagad itong nagalit nang makita niyang tinanggihan ang pinakamamahal niyang pinsan. Nang sandaling iyon ay mukhang nabigo si Tanya, kinausap nito si Jonas. Hayaan mo na. Tara na, mag-iisip na lang ako ng iba pang pwedeng gawin. Mukhang kalmado si Tanya nang sabihin niya iyon, pero labis na nag-alala ang babae sa kanyang puso. Maraming advance na mga produkto ng teknolohiya ang Dragon Tech mula sa World Universe. Malaki ang mawawala sa pamilya Cinder kapag hindi sila makikipagtulungan. Nakita nitong nabigo si Tanya nang lumabas siya. Cousin sister, paano kung ganito na lang, tutulungan kitang magkaroon ng appointment sa kanilang president gamit ang pagkatao ko bilang pangalawang young master ng pamilya Doko. Malaki ang tiwala ni Jonas sa kanyang sarili nang sabihin niya iyon. Pakiramdam nito ay tumanggi ang Dragon Tech para makipagtulungan sa pamilya Cinder, dahil maliit lamang ang reputasyon ng nasabing pamilya. Magiging iba ang pamilya Doko dahil sikat ito sa Middle Terra, siya rin ang pangalawang young master ng pamilyang ito, kaya naman paniguradong makikipagkita sa kanya ang Dragon Tech. Sige. Wala gaanong emosyong sagot ni Tanya. Katunayan ay hindi gustong tanggapin ni Tanya ang tulong ni Jonas, pero wala na siyang ibang pagpilian. Ayaw talagang makipagkita sa kanya ng presidente ng Dragon Tech. Maaari na lamang niyang subukan ito nang may tulong ni Jonas. Samantala, nakatingin si Daryl sa labas ng bintana ng inn matapos mag-meditate bilang pahinga.
Bakit hindi pa ako hinahanap ni Tanya? Hindi ako maaaring maghintay ng matagal para makausap si Sir Doko. Knock. Knock. Nang sandaling iyon ay narinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Napakahina nito at halatang nag-iingat ang taong kumakatok mula sa labas ng pinto. Sa wakas ay nandito na si young Miss Sidner. Nakangiting napaisip si Daryl. Mabilis itong tumakbo para buksan ang pinto, pero laking gulat niya nang buksan niya ang pinto. Hindi yun si Tanya. Nakita niya ang may-ari ng inn na nakatayo sa labas, awkward at mukhang may problema ito. Mayroong isang lalaki at isang babae sa likuran nito. Nasa 30s ang edad ng lalaki, at maganda ang pangangatawan nito. Halatang regular ang training nito, mukha rin itong mayabang at mapagmataas. Iyon ay si Winston Long, ang pinuno ng security ng Dragon Tech. Ang pangalan ng babae ay Shanice Clinton, ang 25 anyos na president ng telecommunication company sa Mid-SKY City. Nang sandaling yon ay nakasuot ito ng Cheongsam, na nakapagpakita ng maganda niyang pangangatawan, mukhang sobrang sexy nito. Hindi mapigilan ni Daryl ang paulit-ulit na tingnan si Shanice, medyo namanhid ang utak nito. Anong nangyayari? Bakit nandito ang may-ari ng inn at may kasama itong lalaki at babae sa gitna ng gabi? Napaisip ito. Nang sandaling iyon ay naglakad palapit ang may-ari kay Daryl at awkward itong nagsalita. Mister, kailangan ng deluxe room ng 2 bisita para sa kanilang business meetings. Ayos lang ba na umalis muna kayo at maghahad na ako ng isa pang kwarto para sayo? Ano sa tingin mo? Mukhang nanghihingi ng tawad ang may-ari ng inn nang magsalita ito. Katunayan ay hindi gustong abalahin ng may-ari ng inn si Daryl, pero ayaw nitong magkagulo dahil nandoon sina Shanice at Winston. Nang marinig niya iyon ay napakunot ng noo si Daryl pero kaagad itong ngumiti nang sumagot ang lalaki sa may-ari ng inn. Ayos lang na manatili ako sa kwartong ito, wala akong planong mag-iba ng kwarto, pasensya na. Mukhang mapayapa ang lalaki, pero mariin ang kanyang tono. Mayroon lamang 2 deluxe room ang inn, kung saan naroon sina Daryl at Gonggong. Ang totoo ay wala namang tiyak na mga pangangailangan si Daryl para sa kanyaing tutuluyan, at sasang-ayon ito sa normal na mga pangyayari. Pero importante ang pagbisita nila sa pamilya Doko para pag-usapan ang tungkol sa Chaotic Mountain Range. Hindi maaaring maantala ang mga plano. Ang pinakamahalaga ay nagmadaling naghintay si Daryl para hanapin siya ni Tanya, at wala sa isip nito ang palakihin ang tungkol sa pagpapalit ng kwarto. Mapait na ngumiti ang may-ari ng inn nang tanggihan siya ni Daryl. Lumapit si Shanice para tingnan si Daryl. Hey! Sa hitsura mo ay mukhang inubos mo ang iyong pera para manatili sa isang deluxe room. Paano kung ganito na lang, babayaran kita ng doble ng presyo ng kwartong ito kapag lumiipat ka ngayon? Mayabang nasabi nito. Sa mga mata ng babae ay paniguradong isang mahirap na mamamayan lamang si Daryl na nakabihis pang mahirap. Kakasimula pa lamang ng telecommunication company ni Shanice. Para mapabilis ang paglago nito ay gusto niyang makipag-collaborate sa Dragon Tech. Pero ilang beses na itong tinanggihan. Nahanap ni Shanice si Winston dahil sa ilang koneksyon. Si Winston ang pinuno ng security ng Dragon Tech. Matatag ang paniniwala ni Shanice na magkakaroon siya ng koneksyon sa Dragon Tech sa tulong ni Winston. Pero dahil sa mga etika sa trabaho ay ayaw niya itong ipaalam sa maraming tao. Kaya naman nagkasundo sina Shanice at Winston na magkita sa inn na yon ng gabing iyon para detalyadong mag-usap. Sa huli ay napagtanto ng dalawa na napareserba na pala ang 2 deluxe rooms. Pinili ni Shanice at Winston ang inn na yon dahil yon ang pinakamalayong inn mula sa Dragon Tech, kaya hindi sila madaling makikita ng magkasama. Bilang pinuno ng security ay nakipag-usap si Winston sa mga tagalabas tungkol sa mga pangyayari sa opisina at labag iyon sa mga regulasyon ng kumpanya. Masisisante ang lalaki kung madidiskubre siya. Mayabang si Shanice at hindi nito gustong mayroong isang ordinary tao sa loob ng kwarto habang sila'y nagdidiskurso. Kaya naman matapos nitong kausapin ang may-ari ng inn ay napagdesisyonan nitong tanungin si Daryl para umalis sa kwarto. Dahil nasa kabilang deluxe room ang nagpapahingang si Gonggong ay ayaw itong gambalain ni Shanice dahil kapwa babae niya ito at ayaw niyang mahirapan ito. Iyon ang dahilan kung bakit si Daryl ang gusto niyang paalisin. Dodoblehin ang presyo ng kwarto. Gulat na napaisip si Daryl. Ngumiti ito at tiningnan si Shanice.
Miss Soria. Pero hindi ako nagkukulang sa pera at hindi ako aalis sa kwartong ito. Kung kailangan mo talaga ng kwarto ay maghanap ka na lang ng ibang inn. Ako ang Emperor ng Westrington at ang Secmaster ng Elysium Gate, bakit naman ako magkukulang sa pera? Naisip ng lalaki. Ikaw. Hindi masayang sabi ni Shanice, kinagat niya ang kanyaing mga labi. Tinanggihan niya ang alok kong pagbigay ng dobleng presyo, naisip ng babae. Sumunod ay tiningnan ni Shanice si Daryl mula ulo hanggang paa at may naalala ito. Naalala ko na, ikaw ang nakipag-away sa pangalawang young master ng pamilya Doko sa kalasada noong gabi, hindi ba? Kinikilala mo ang iyong sarili bilang Secmaster ng Elysium Gate na si Daryl. Hindi ka tumakbo palayo matapos mong magdulot ng problema sa pamilya Doko at may gana ka pang manatili rito sa Mid-Esquiwa City. Puno ng pagkamuhi ang mga salita ni Shanice. Nagpatuloy ito. 3 beses. Ok na ba? Para sabihin ko sa'yo, marami na akong nakitang mahihirap na tao kagaya mo. Nagkunwari kang bilang si Daryl kanina para makakuha ng pera, hindi ba? Tumanggi kang lumipat ng kwarto dahil gusto mo ng mas maraming pera. Kaya bibigyan kita ng halagang 3 beses ang laki kaysa sa presyo ng kwarto, kunin mo at umalis ka na. Pagsapit ng gabi kanina lamang ay nagkaroon ng argumento sina Daryl at Jonas. Kumalat ang insidenteng iyon sa buong Mid-Esquiwa City at nasaksihan iyon ni Shanice noong napadaan siya sa kalsada. Kaya naman nakilala nito si Daryl ng oras na iyon. Hindi mapigilang matawa ni Daryl. Haha! Tama ka, hindi ko nga lang gusto ng pera. Hindi ko rin gustong lumipat sa ibang kwarto. Huwag mong sasabihin na 3 beses ang laki kaysa sa presyo nito, kahit nabigyan mo pa ako ng halagang 10 o 100 beses na laki ng presyo ng kwarto ay hindi pa rin ako lilipat. Puno ng pangungutya ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya iyon. Naku po, bakit kailangan ko laging makasalamuhan ng makasarili at mayayabang na tao? Naisip ng lalaki. Hindi na matiis pa ng nakatayong si Wilson ang mga pangyayari at tinitigan nito si Daryl sa kanagsalita. Wala kang galang. Pinapakitaan ka namin ng pagrespeto, batang lalaki, pero hindi mo ito pinapahalagahan. Naglakad ito papunta sa tabi ni Shanice para pabilibin ito. Miss Long, hindi mo na kailangan pang mag-aksaya ng oras sa isang taong kagaya niya. Dapat ko na ba siyang turuan ng leksyon? Nakatitig sa katawan ni Shanice ang mga mata ni Watson nang magsalita ito, halos diretso ang kanyang mga mata. Si Shanice ay isang sikat at magandang babae mula sa Mid-Esquiwa City, matagal na itong may gusto sa babae. Ideya ni Watson ang mag-usap sila sa inn. Pinano nitong samantalahin si Shanice kapag nag-usap na sila tungkol sa kanilang negosyo. Nakaramdam ng galit ang mga ito nang makita nilang ginugulo ni Daryl ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagtangging umalis sa kwarto. Sige. Tumango si Shanice pagtapos magsalita ni Watson. Nang sumunod na segundo ay malamig na tumawa si Shanice at kinausap si Daryl. Kilala mo ba kung sino ang taong nasa tabi ko? Siya ang punong security sa Dragon Tech. Magkakaroon ka ng malaking problema kapag ginalit mo siya. Mukhang napakayabang ni Shanice nang sabihin niya iyon. Isang malaking kumpanya ang Dragon Tech at nagmula pa ito sa World Universe. Napakahigpit ng patakaran dito at piniling maigi ang mga security officers nito. Naniniwala si Shanice na mapapalabas sa kalsada di Daryl kapag nagsalita si Watson. Dragon Tech. Napaisip si Daryl at nagulat ito. Pagtapos ay nakita ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Hindi talaga ito inaasahan. Umabot na sa Middle Terra ang Dragon Tech ni Paul, magandang balita. Crank? May narinig na kumusyon sa labas si Gonggong, bahagya nitong binuksan ang pinto para tingnan ang pangyayari. Nagulat ito nang makita niya ang mga eksena. Anong nangyayari? Nagtaka ito. Maobserbang tao si Gonggong, naintindihan nito kaagad ang mga pangyayari. Napangiti ang babae habang tahimik itong nanonood. Maloko talaga si Daryl. Tingnan natin kung paano niya papatigilin ang dalawang lokal na ito sa pagbibigay sa kanya ng problema. Tinukso ni Daryl si Gonggong noong nag-check-in sila sa inn, nagalit ng matindi ang babae. Mabuti na lamang at nakita niyang pinapaalis si Daryl sa kabilang kwarto. Lumapit si Watson nang makita nitong hindi nagsasalita ang nakangiting si Daryl. Siralo! Narinig mo ba ang sinabi niya? Umalis ka na ngayon din kung matalino ka.
Napaka-cheap niya pero nasa deluxe room siya. Sino siya para maging basto sa aking diyosa? Naisip ni Watson. Hindi mapigilang hilain ng may-ari ng inn si Daryl at mahinahon itong nagsalita. Mister, hindi mo gugustuhing masaktan ang mga taong ito. Mabuting magpalit ka na kaagad ng kwarto. Labis ang pag-aalala ng may-ari ng inn ng sandaling yon. Anong meron sa lalaking ito? Hindi siya nag-aalala na baka magkagulo, pero gusto ko pa rin gawin ang trabaho ko. Ayos lang. Ngumiti si Daryl at pinakalma ang may-ari ng inn. Tumalikod ito at pumasok sa kanyang karto. Kalmadong umupo ang lalaki. Hindi nag-alala si Daryl tungkol kina Shanice at Watson. Naisip lamang nito kung kailan darating si Tanya. Kahit ano pa ang mangyari, ang pinakamahala ay ang makausap nito si Sir Doko para pag-ipaalam at kumbinsihin itong magpadala ng mga tao sa Chowtic Mountain Range sa lalong madaling panahon. Nakita ni Watson ang hindi pagpansin ni Daryl sa kanya nang bumalik ito sa loob ng kwarto. Kaagad na napahiya ang lalaki at galit itong sumigaw. Gusto mong mamatay? Siya ang pinuno ng security at ikinonsidera ito bilang isang sikat na tao. Hindi siya pinansin ni Daryl. Gugulo ang kanyang reputasyon kapag nalaman ng iba ang tungkol dito. Nagkunwari si Daryl na hindi niya narinig ang pagsigaw ni Watson. Umupo ito sa kwarto at kinuha ang kanyang teacup, handa na itong uminom ng tsaa. Kinagat ni Shanice ang kanyang mga labi, nanginig sa galit ang katawan nito nang makita niya iyon. Hindi ako pinapansin ng mahirap ng alaking ito. Isang kalokohan. Hindi nakapagpigil pang sumigaw ng malakas si Watson nang makita nitong galit si Shanice. Lumapit ito at tinuro si Daryl. Bingi ka ba? Narinig mo ba ang sinabi ko? Hala, pinapanood ako ni Shanice. Ito na ang perpektong oportunidad para magpakitang gilas sa kanya. Kailangan kong turuan ng leksyon ang lalaking ito para mapakita ang aking kapangyarihan. Mahuhulog ang loob ni Shanice sa akin mamaya kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. Excited nitong naisip. Malakas siyang sumigaw. Lumapit kayo rito. Mabilis na lumapit ang 20 na malalaking lalaki. Sila ang mga security ng Dragon Tech at si Watson ang kanilang pinuno. Sinundan nila ang lalaki ng gabing iyon para magbantay. Nagtanong ang lalaking nakaitim nang makapasok sila. Brotherson, anong dapat kong gawin? Halos maidura ni Daryl ang kanyang mga ngipin nang marinig niya iyon. Bakit hinahayaan ng lalaking ito na Brotherson ang itawag sa kanya ng mga tao niya? Hahaha! Anong tinatawa-tawa mo? Galit na sambit ni Watson. Pagtapos ay lumingon ito kay Shanice at sinabing, Miss Shanice, anong gusto mong gawin ko sa lalaking iyon? Hayaan mong ako ang magpakita ng galit mo. Pinahiya siya ng mahirap na lalaking iyon. Gusto nitong mamatay. Tiningnan ni Shanice si Daryl at nakita niya ang nakaupong lalaki habang uminom ng tsaa. Biglang nanginig ang buong katawan ni Shanice dahil sa galit. Naglak ito habang suot ang kanyang stilettos. Nagpadyak ng mga paa ang babae at nagsalita. Sabihin mo sa kanya, tawagin akong tita. Tapos ay bubugin niyo siya at itapon sa kalsada. Tumango si Watson nang marinig niya iyon, tiningnan nito si Daryl habang masama ang ngiti sa kanyang mukha. Narinig mo ba yon, Siralo? Tawagin mong tita si Miss Shanice magmula ngayon. Kundi ay. Naglabas ng mahahabang stick ang 12 kalalakihang nakasuot ng kulay itim na damit. Orihinal na mula sa Middle Terra ang mga stick na yon na dinala ng Dragon Tech mula sa World Universe para ihanda ang mga opisyal ng security. Nang sandaling iyon ay nagmukhang mayabang si Watson, habang nakatitig ito kay Daryl, malamig itong nagsalita. Siralo, narinig kong naghahanap ka ng gulo, laban sa pangalawang Young Master ng pamilya Doko. Hinayaan ka na lang niya dahil siya ang pangalawang Young Master ng pamilya Doko. Pero iba ang mga bagay-bagay kung maghahanap ka ng gulo, laban sa akin. Hindi kita bibigyan ng kahit na anong pagkakataon. Nakamamatay ang pagtitig nito nang magpatuloy siya sa pagsasalita. Lumuhod kayo sa sahig ngayon din, batiin niyong tita, si Miss Shanice para humingi ng tawad. Pagtapos ay maaari ka nang umalis ng ligtas. Kundi ay aalis kang baldado. Masama ang mga ngiti ni Shanice, habang mayabang na nakatitig kay Daryl. Isang mahirap na siralo. Makikita mo kung anong naghihintay sa'yo kapag di ka pa nagbigay ng respeto sa akin.
Itinaas ni Gonggong ang kanyang kilay habang nanatili pa rin ito sa kabilang kwarto. Tiningnan nitong maigi si Daryl at gusto nitong malaman kung anong gagawin ni Daryl sa sitwasyong iyon. Hindi makapangyarihan ang mga taong ito. Mabilis lamang silang masasaktan ni Daryl kung gugustuhin ito ng lalaki. Magiging isang problema yon. Pero magagawa kaya ni Daryl ang walang gawin? Kalmadong nakaupo si Daryl sa loob ng kwarto. Tiningnan nito si Shanice mula ulo hanggang paa at saka ngumiti. Paano kung hindi ako lumuhod at hindi rin ako magbibigay ng pagbati? Lumingon ito kay Watson at maingat nitong binigkas isa-isa ang bawat salita. Ikaw si Watson, hindi ba? Nasa iyo ang stick na binigay ng Dragon Tech para protektahan ang ari-arian ng kumpanya, at hindi para gamitin ito sa mali para magdulot ng gulo. Kumunot ang noo ni Watson dahil sa pagkabigo. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ay kwalipikado kang magbigay ng aral sa akin. Bahagya itong natawa. Nagpadyak ng mga paa si Shanice nang makita nitong ayaw sumuko ni Daryl. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras sa kanya kapatid na Watson. Turuan mo na siya ng leksyon. Kaagad na ikinuway ni Watson ang kanyang kamay nang matanggap nito ang utos, at nang sandaling iyon ay nagtipon palibot ang kanyang mga tao at ikinuway ang mga stick na kanilang hawak. Maingat na nagtatago sa labas ang may-ari ng inn at sikreto itong napabuntong hininga at iniling ang kanyang ulo. Pinagpuwisan ito ng malamig para kay Daryl. Kahit na hindi ka kinulang sa pera ay wala ka pa ring suporta. Bakit ka nagkaroon ng problema laban kina Shanice at Watson? Napakabobo. Naisip nito. Ngumiti si Daryl nang makita nito ang isang dosenang kalalakihan habang ikinukuway ng mga ito ang kanilang stick sa lalaki. Pero hindi siya nataranta. Hindi naman malakas si Watson at ang mga security officers. Isang pitik lamang at matatalo ni Daryl ang mga ito. Narinig ang malakas na sigaw mula sa labas ng aksyon and asana si Daryl. Mga gunggong. Itigil niyo yan. Mabilis na lumapit ang tatlong tao. Nagulat ang lahat nang makita nila ang tatlong tao. Pinamunuan ng isang lalaking nakasuit ang grupo, mukha itong matalino. Iyon ang presidente ng Dragon Tech na si Paul James. Nakasuot din ng suit ang dalawang lalaking nasa kanyang likuran, parehong assistant ni Paul ang mga ito. Ngumiti si Daryl nang makita niya si Paul. Bago yon, nang marinig niya na nagtayo ng kumpanya sa Mid-SKY City ang Dragon Tech, naisip ni Daryl ang humanap ng oportunidad para makita si Paul. Hindi nito inakalang mabilis na makakarating kay Paul ang balita, at kaagad itong bibisita. Kumalat sa Mid-SKY City ang balitang mayroong lalaking nagkukunwari bilang si Daryl at nakipag-away ito sa pangalawang young master ng pamilya Doko. Nang marinig ni Paul ang tungkol doon, ay kaagad itong nagpadala ng tao para ihatid ang balita. Pakiramdam ni Paul ay mayroon siyang utang kay Daryl. Kailangan niyang malaman kaagad kung totoo o hindi ang pagkatao ng lalaki. Napag-alaman ni Paul na nanatili si Daryl sa inn, at kaagad itong nagtungo roon nang makita nito si Watson na atakihin si Daryl. Nang sandaling iyon ay nagulat sina Watson at Shanice. President! Mr. James! Bumalik ang pag-iisip nina Watson at Shanice nang sumunod na sandali, magsasalita na sana ang dalawa, pero nanginginig ang boses ng mga ito. Hindi nila inakalang biglang magpapakita si Paul. Basura! Galit ang mukha ni Paul. Nagulat ang lalaki. Napakasiralo ng Watson na ito, paano niya gugustuhing umatake sa kapatid kong si Daryl? Mabilis na naglakad palapit si Paul at sinampal nito ang mukha ni Watson. Slap! Halos buong lakas ang ginamit ni Paul sa sampal na yon. Hinawakan ni Watson ang namamaganyang mukha. Hawak nito ang kanyang mukha habang takot at puno ng pagtataka. Halos umiyak ito. Presidente! Anong problema, Presidente? Hindi ako umakto ng labang sa mga patakaran ng kumpanya. Hindi nakatingin ang lalaki sa mga mata ni Paul nang magsalita ito. Nagilty siya dahil sa pakikipagkita kay Shanice at labag ito sa mga tuntunin ng kumpanya. Slap! Muli siyang sinampal si Paul at sumigaw ito. So maaari ka nang maging bully dahil hindi ka lumabag sa mga patakaran ng kumpanya. Hinire ka ng kumpanyang ito para maging bully. Gustong umiyak ni Watson pero wala itong mga luha. Napilitan itong magsalita. Hindi ko siya binuli, Presidente. Ito ang lalaking.
Inantala siya ni Paul bago pa man matapos ang kanyang sasabihin. Galit si Paul nang ituro nito si Daryl at magsalita. Ang lalaking ito. Kilala mo ba kung sino siya? Sasabihin ko sa iyong hindi ako magiging kung ano ako ngayon kung hindi dahil sa kanya. Siya ay. Cough. Cough. Ibubunyagan asana ni Paul ang pagkatao ni Daryl, pero kaagad na umubo ang lalaki para patigilin ito sa pagsasalita. Ibunyag ni Daryl ang sariling pagkatao. Noon gumaga ay sinabi nito kay Tanya ang kanyang pagkatao, at nagdulot ito ng pagtawa ng mga tao sa kanya. Pagod at ayaw nitong magdulot pa ng gulo. Nang makita nitong umubo si Daryl para magbigay paalala, ay nilunok niya ang susunod na salita na Daryl bago pa nito masabi ng tuluyan. Nang sumunod na segundo ay naglakad si Paul sa harap ni Daryl at yumuko ito ng 90 degrees. Magalang itong nagsalita. Patawad, Mr. Hindi ko binantayan ng maayos ang aking mga tao. Tumawa si Daryl at sinabi nitong ayos lang iyon. Biglang tumahimik sa buong lugar. Labis ang gulat ni Watson. Bilang head ng security ng Dragon Tech, ang taong pinakahinangaan at pinakanirespeto nito ay si President Paul. Sa murang edad ay pinalago nito ang Dragon Tech kung saan kumalat ang kumpanya sa 9 na kontinente. Nakakamangha ang lalaki. Magmamarka sa isang tao si Paul at hindi pa ito nakita ni Watson na maliitin ang sarili sa harap ng maraming tao. Hindi nito kailanman inakalang magiging napakabait sa isang mahirap na lalaki ang presidenteng kanyang kinatatakutan. Nagulat din si Shanice. Naramdaman nitong nanghina ang kanyang mga binti at hindi nito mapigilang mapaatras. Sinubukan niyang makausap ang business giant na ito pero nagpakita lamang ang lalaki ng pagrespeto para kay Daryl. Paano ito nangyari? Halata namang mahirap lamang siya. Nagtaka ang babae. Tiningnan maigi ni Shanice si Daryl, hindi humihinto sa pagninig ng kanyang katawan habang nanatili itong gulat. Sino siya? Hindi kaya, ang lalaking ito ay si totoong si Daryl, ang Secmaster ng Elysium Gate. Kung hindi ay bakit ito sobrang nirespeto ni Paul? Naisip nito. Naramdaman ni Shanice ang panghihina ng parehong binti, at hindi ito makatayo ng maayos. Nagulat din si Gonggong. Mabilis na nabuo ang kanyang pag-iisip at tiningnan nitong maigi si Daryl habang nakataas ang kanyang kilay. Napakarami ng koneksyon ng Daryl na ito ah. Ito ang Middle Terra at mayroon pa ring mga taong tutulong sa kanya. Akala ko ay matatarata si Daryl kapag nakaharap niya ang ganitong sitwasyon. Hindi ito inaasahan. Naisip ng babae. Napagtanto ni Gonggong na wala nang dapat pang makita kaya dadandahan itong isinara ang kanyaing pinto. Nang sandaling iyon, sa wakas ay nabuo ang pag-iisip ni Watson, at hindi ito matigil sa pagyuko at paghingi ng tawas kay Daryl. Kasalanan ko po ang lahat, Mr. Hindi ko kilala kung sinong binabangga ko. Pakiusap, maging mapagbigay po kayo at patawarin ang aking mga pagkakamali. Please, patawarin niyo ako. Hindi bobo si Watson. Kahit na hindi nito alam ang tunay na pagkatao ni Daryl ay kaya nitong mahulaan na isang napakahalagang tao nito dahil sa pagrespetong mayroon ang presidente para sa lalaki. Hindi sumagot si Daryl at nanatili itong nakaupo habang kalmadong in-enjoy ang kanyang tsaa. Nanatili rin itong tahimik, hindi nagtangkang magsalita si Paul. Malamig na nakatitig kay Watson ang nakatayong si Daryl. Kaagad na nataranta si Watson nang makita nito ang galit na mukha ni Paul habang nakaturo ito kay Shanice at sinubukang ibigay ang responsibilidad sa babae. Hindi po ako ang may gustong magkagulo. Kundi ang babaeng ito po. Siya ang may gustong saktan ang lalaking ito. Nanginig ang buong katawan ni Shanice at labis itong nag-alala. Mabilis itong nagpaliwanag. Hino. Nang sandaling iyon ay sabay na nagalit at nag-alala si Shanice. Hindi isang lalaki ang Watson na ito. Paano niya nagawang sakin, isisi ang lahat pagdating ng delikadong sitwasyon? Tiningnan maigi ni Shanice si Paul, lubos na hindi mapakali ang naging pakiramdam nito sa kanyang puso. Kakasimula pa lamang ng kanyang telecommunication company. Magkakaroon ng maliwanag na hinaharap ang kanyang kumpanya kapag nakipagtulungan siya sa Dragon Tech. Sa kabila ng mga nagawa ko para lang makahanap ng oportunidad para makita si Paul ay hindi ko pa rin ito nagawa. Hindi ko na maaaring mapalagpas ang perpektong oportunidad ngayong nasa harapan ko na si Paul. Naisip nito.
Kinagat ni Shanice ang kanyang labi, at mahinahong kinausap si Paul. Mr. James, ako nga po pala si Shanice mula sa Terra Communications. Nais ko sanang. Sumabat si Watson bago pa man ito matapos ang kanyang sasabihin. Nasa isip mo pa rin ang pagko-collaborate. Galit nitong tinuro si Shanice. Ikaw ang nagpaalis sa bisita ng presidenta. At ngayon ay nasa isip mo ang pakikipag-collaborate sa Dragon Tech. Managinip ka. Bang? Nang marinig nitong namutla si Shanice ay nagsimula itong mataranta. Kinagat niya ang kanyang labi at parang dudugo na ito. Isang hamon na ang magsabi ng pakikipagkolaborasyo sa Dragon Tech, pero nawala ang tiyansa ng babae dahil sa pang-insulto niya sa kaibigan ni Paul. Mas naging emosyonal si Watson nang magsalita ito. Ginagawa niya ang lahat para itulak palayo ang mga paninisi. Galit na sinigawan ni Paul si Watson. Umalis ka na. Magmula ngayon ay tanggal ka na sa Dragon Tech. Ayaw na kitang makita ulit. Umalis ka sa pangingin ko ngayon din. Ang kapal ng mukha niya para hamunin ang kapatid na si Daryl, hindi ko hahayaan ang ginawa niya. Naisip ni Paul. Nanginig ang puso ni Watson at halos mitumba ito sa sahig at maparalisa. Dahil sa Dragon Tech ang naging posisyon niya sa kumpanya. Mawawala ang lahat sa kanya kapag natanggal siya. Pagtapos ay inayos niya ang kanyang pag-iisip at magmamakaawa na sana ito para sa kapatawaran. Pero nang makita nito ang determinasyon ni Paul ay nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Pinaumunan nito ang kanyang mga tao para umalis. Mr. James, nang makaalis na si Watson, ay natauhan si Shanice, kinagat nito ang kanyang labi at nagmakaawa kay Paul. Mali po ako, Mr. James. Sana ay mapatawad niyo ako. Please, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para makipag-collaborate sa inyo. Sigh. Bahagyang ngumiti si Paul at tiningnan nito si Daryl. Siya ang magdedesisyon kung magko-collaborate ba tayo. Matalino si Paul at kaagad nitong pinasa kay Daryl ang kapangyarihan. Kahit ano pa ang mangyari ay naging napakasama ng ugali nilang dalawa sa kapatid na Daryl. Nanginig ang katawan ni Shanice. Tiningnan nito si Paul pagtapos ay si Daryl. Lubos itong nagulat. Hinayaan ni Paul na ang lalaking iyon ang magdesisyon sa pakikipag-collaborate. Kitang-sero kitang mahalaga ang taong iyon para kay Paul. Nang sumunod na segundo ay bumalik ang pag-iisip ni Shanice at naglakad ito palapit kay Daryl habang suot ang kanyang stilettos. Mukha itong kalmado at mahina rin itong nagsalita. Nagkamali ako kanina, Mr. Patawad po. Napakahina ng boses nito, at walang sino man ang makakarinig dito. Kahit na may-ari ng maliit lamang na kumpanya si Chase ay mayabang ito. Kahit kailan ay hindi nito inakalang manghihingi siya ng tawad sa isang mahirap na tao, at kailangan pa niyang yumko sa harap nito. Sigh! Napabuntong hininga si Daryl nang gumaan ang loob nito, mukhang kalmado ay payapa ang lalaki. Ngumiti ito at tiningnan si Shanice. Mukhang ayos naman ang iyong ugali, natatandaan ko pa kanina na gusto mong tawagin kitang tita, tama ba ako? Nagkamali po ako, maling-mali ako. Please mister, bigyan po niyo ako ng isa pang pagkakataon. Nanginig ang buong kaatuan ni Shanice at nataranta ito. Maiiyak na sana ang babae. Bang! Napakagat ng labi ang babae, lumuhod ito sa harapan ni Daryl. Nang sandaling iyon ay isinantabi niya ang lahat ng kanyang dignidad. Ayaw nitong sumuko pero ang mga bagay gaya ng dignidad at pride ay hindi na mahalaga kapag tungkol sa hinaharap ng kainyang kumpanya ang pinag-uusapan. Nagmamakaawa po ako sa inyo, mister. Pakiusap, patawarin po ninyo ako. Hinila ni Shanice ang suot na pantalon ni Daryl at patuloy itong nagmaakawa habang humihingi ng kapatawaran. Alam kong hindi maganda ang aking pinakita kanina. Please, bigyan niyo ako ng pagkakataon para makipag-collaborate ang aking kumpanya sa Dragon Tech. Nagmamakaawa ako sa inyo. Sige. Kalmadong ngumiti si Daryl sa babae. Kaya kitang patawarin, pero hindi ba't dapat mo akong batiin? Pinagmasdan ni Daryl si Shanice nang sabihin niya iyon. Hindi may pagkakailang napaka-sexy ni Shanice, lalo na't nakasuot ito ng itim na cheongsam. Mas lalong nakita ang perpektong hubog ng kaatawan nito, at walang makakapagpigil na lalaki Kenji makikita nila ito. Pero ang magandang babaeng ito ay napaka-makasarili at bully. Nagpasya si Daryl na turuan ito ng leksyon.
Nanginig si Shanice habang hinarap nito ang malalim na pagtitig ni Daryl, nanginginig ito habang nakaluhof. Ako. Pagtapos ay may napagtanto si Shanice. Sir, ako po ang inyong magiging alagang aso sa hinaharap. Maaari niyo akong utusan sa kahit na anong gawain, at gagawin ko yon nang walang tanong, mahinang sabi nito at kinagat niya ang kanya labi. Sige. Tumango si Daryl at natuwa ito. Lumingon ito at kinausap si Paul. Sige, bigyan mo siya ng proyekto. Walang problema. Mabilis na sagot ni Paul. Nabalot ng mga emosyon si Shanice at paulit-ulit nitong pinasalamatan si Daryl. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Hindi gustong mag-aksaya pa ng oras ni Daryl kaya naman kumuway ito at nagbigay ng senyales sa babae para umalis. Kapatid na Daryl, nagmula ka sa napakalayong lugar pero hindi kita nabati ng maayos sa iyong pagdating. Hindi ko pa naagapanan ng panggugulo sa iyo ng mga taong iyon. Kasalanan ko ito. Nagbaw ng 90 degree si Paul matapo umalis ni Shanice, nahiya ito. Ngumiti si Daryl at ikinuway niya ang kanyang kamay habang pinapaalam nitong ayos lang iyon. Bakit bigla kang pumunta sa Middle Terra, kapatid na Daryl? Napak katumbas equals buntong hininga si Paul nang gumaan ang pakiramdam nito, at patuloy na nagtanong. Say! Huminga ng malalim si Daryl at ikinwento nito ang lahat ng tungkol sa Chaotic Mountain Range. Gulat na gulat si Paul sa kanyang narinig, napatitig ito habang nanlaki ang kanyang mga mata. Narinig ko ang tungkol sa balitang ito ilang araw na ang nakaraan. Maraming tao ang nagsasabing kwento-kwento lang ang Wild Deserter Region, at ang Raksasa Tribe, isang gawa-gawa. Hindi ko inakalang totoo pala ito. Seryoso ang mukha ni Paul habang nagsasalita ito. At dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng 9 na kontinente, sabihin mo sa akin, kapatid na Daryl, kung kailangan mo ng tulong ko. Tumango si Daryl at ngumiti ito nang magsalita. Hahanapin kita kung talagang kailangan kita. Habang nag-uusap ang dalawa, ay pumasok ang assistant na nagbabantay sa pinto. Presidente, nagpadala ng tao ang pangalawang young master ng pamilya Doko sa ating opisina. Gumawa sila ng appointment para makausap kayo. Magalang nitong sabi kay Paul. Jonas. Bakit hinahanap ng lokong iyon si Paul? Sikretong kumunot ang noo ni Daryl. Nang oras na iyon ay hindi pa rin alam ni Daryl na gustong makausap ni Jonas si Paul dahil kay Tanya. Hindi nag-alangan si Paul nang malamig itong nagsalita. Hindi. Kanina lamang ay pinahiya ni Jonas si Daryl sa kalsada, kaya paano ako papayag na makita siya? Naisip nito. Matagal na panahong hindi nagkita sina Daryl at Paul. Sobrang naging emosyonal ni Paul at matgal itong nakipag-usap kay Daryl bago tuluyang umalis. Samantala, sa restaurant sa Mid-SKY City, nakaupo si Jonas, habang kaharap nito si Tanya. Parehong tahimik at malungkot ang dalawa. Happy na pamura si Jonas sa kanyang sarili. Galit ito sa pagtanggi sa kanya ni Paul. Ginamit pa nito ang kanyang pagkatao bilang ang pangalawang young master ng pamilya Doko para magkaroon ng appointment pero tinanggihan pa rin siya ng lalaki. Huwag kang masyadong mag-isip, cousin sister. Bukas ay pupunta ako sa bahay mo kasama si Papa. Pagtapos ay hahayaan ko siyang gamitin ang kanyang impluensya para magkaroon ng appointment kay Paul. Hindi ako naniniwalang patuloy na magiging mayabang si Paul. Pinakalma ni Jonas si Tanya. Hindi masaya si Tanya nang marinig nito ang sinabi ni Jonas. Napakunot ito ng noo at nagsalita. Ayos lang iyon, pag-iisipan ko ito ng mag-isa. Kahit ano pa ang mangyari, ay tungkol lamang ito sa negosyo ng pamilya Long. Tumayo ito at mahinang nagsalita. Nagiging late na, umuwi ka na. Uwi na rin ako. Hayaan mong ihatid kita pauwi. Mabilis na sabi ni Jonas. Umiling si Tanya. Hindi na kailangan. Malumanay pero mariin ang kanyang boses. Sa parehong sandali ay napuno ng tungkol kay Daryl ang isipan ni Tanya. Sumang-ayon itong makipagkita sa lalaki sa inn na tinutuluyan ng lalaki. Hindi niya maaaring baliin ang kanyang pangako at hindi niya gustong sundan siya ni Jonas. Sige, naging awkward ang pakiramdam ni Jonas habang malungkot ang tingin nito kay Tanya na paalis na ng restaurant. Nang sumunod na segundo ay bumalik sa wisyo si Jonas at nagsimula itong sundan si Tanya.
Ilang minuto ang nakalipas ay labis itong nagulat nang makita niyang pumasok sa loob ng inn si Tanya. May biglang naisip si Jonas, nagningning ang mga mata nito dahil sa galit habang nakayukom ang kanyang mga kamao. Noong kakalubog pa lamang ng araw ay sinabi ng Daryl na yon na mananatili siya sa inn. Hindi gustong umuwi ni cousin sister, nandito siya para bisitahin si Darren. Naisip ng lalaki. Nakaramdam ng galit si Jonas nang mapagtanto niya iyon. Gusto niyang sundan ang babae pero nag-alala ito na baka magalit iyon sa kanya, kaya naman pinigilan niya ang kanyang sarili. Hi P. Napamura sa sarili si Jonas. Sino ba ang walang perang batang iyon para magsinungaling sa aking cousin sister? Pagsisisihan niya ito. Nagmadali itong umuwi para humingi ng tulong. Sa kabilang banda. Pumunta si Tanya sa unang palapag para tanungin ang may-ari ng hotel, kinatok nito ang pinto kung saan nanatili si Daryl. Creak! Mabilis na binuksan ng nakahigang si Daryl ang pinto nang marinig nito ang pagkatok. Napangiti ang lalaki nang makitang si Tanya yon. Bahagyang ngumiti ang babae at mabait na ngumiti. Paumanhin dahil ganitong oras na ako pumunta, naistorbo ko ba ang pagpapahinga mo? Hindi ah. Umiling si Daryl at magalang nitong inimbita sa loob si Tanya. Ikaw ba talaga si Daryl Darby? Nakatitig si Tanya nang magtanong ito. Hindi na niya pinigilan ang kuryosidad. Haha! Bumulwak ang tawa ni Daryl. Naisip nitong akakamangha ang babae dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanyang pagkatao. Huminga ito ng malalim at tinanggal ang gintong maskarang kanyang suot, nakita ang Secmaster ng Elysium Gate ng oras na iyon. Bahagya itong tumawa. Ito ang aking pruweba. Sa tingin ko ay hindi mo na ako paghihinalaan nito, Miss Snyder, tama ba ako? Nakinig ang payat na katawan ni Tanya, hindi maipaliwanag ang pagkasabik nito nang tanggalin ng lalaki ang suot na gintong maskara. Nakita ng babae ng maganda at kakaiba ang pagkakagawa sa gintong maskara. Malinaw na tunay yon. Nang mapagtanto nitong nasa kanyang harapan ang idolo niya, ay hindi nakapagpigil si Tanya para ipakita ang kanyang tuwa. Sana ay wala lang sa iyo ang nangyari kaninang hapon. Ang aking cousin brother. Inantala ito ni Daryl bago pa matapos ang kanyang sasabihin. Nakalimutan ko na kung anong nangyari kanina. Nginisyan ito ni Daryl at nagpatuloy gamit ang banayad na tono. Pero mahalaga ang tungkol sa Chaotic Mountain Range. Sana ay magkita na kayo ng pinuo ng pamilya Doko sa lalong madaling panahon. Sige. Tumango si Tanya at malumanay itong sumagot. Bibisita sa aking bahay si Sir Doko bukas. Paano kung pumunta ka at hanapin ako gamit ang emblem na ito? Ipapakilala ko kayo sa isa't isa kapag may pagkakataon. Inilagay nito ang jade na ornamento sa kamay ni Daryl nang sabihin niya iyon. Inukit gawa sa napakahalagang white jade na malinaw at makintab ang jade na ornamenting iyon. Lagig dalaan ni Tanya ang ornamenting iyon magmula pagkabata, indikasyon iyong ng kanyang katayuan bilang elder miss ng pamilya Snyder. Hindi kailanman kaswal ang pagtanggal niya rito at palagi niya iyong iniingatan. Pero naging masaydo itong emosyonal nang makaharap niya ang kanyang idolo kaya ibinigay niya iyon kay Daryl. Salamat! Hindi maipaliwanag ang gaan ng loob ni Daryl nang tanggapin niya ang ornamento. Hindi nito inakalang maaasahan si Tanya sa paghawak sa problema. Hindi niya bibigyan si Rama kapag nakausap na niya ang pinuno ng pamilya Doko kinabukasan. Malalim itong napaisip nang mapansin niya ang lungkot sa mga mata ni Tanya kahit na nakangiti ito. Hindi matago ng lalaki ang kuryosidad at napatanong. Mayroon bang mga magiging mahirap na pangyayari, Miss Snyder? Ngumiti at umiling ang babae. Wala lang iyon, mayroon lang kaunting mga problema sa negosyo ng pamilya. Paano niya binigyan ng problema ang kanyang idolo kung may mahahalagang problema tungkol sa negosyo at dapat lamang itong mag-isip tungkol sa mahahalagang bagay? Nakarecover si Tanya mula sa kanyang pagtitig at napagtanto nitong nagiging late na. Magalang itong ngumiti kay Daryl. Late na, aalis na ako. Tumalikod ito at lumabas ng kwarto. Bahagya itong sinundan ni Daryl. Kumuway ang lalaki at nagpaalam. Magkita na lang tayo bukas. Phew. Napabuntong hininga si Daryl sa gaan ng loob nang makita niyang umalis ang babae. Pakiramdam nito ay tila nakalaya siya. Nagpapasalamat ito sa pabor na ibinigay ni Tanya.
kundi ay marami itong kakaharapin na mga hamon para lang makausap ang pinuno ng pamilya Doko. Napaisip si Daryl nang maglakad ito pabalik sa hotel. "Hoy, brat!" Narinig mula sa distansya ang malakas na boses. Mabilis na sumugod ang isang dosenang kalalakihan, pinalibutan ng mga ito si Daryl. Masama ang ekspresyon ng mukha ng pinuno, kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Iyon ay si Jonas Doko. Mga tauhan niya ang kalalakihang nasa kanyang likuran. Uminit ang dugo ni Jonas nang makita nitong naglakad ang kanyang cousin sister papuntang hotel para makipagkisihan ko kapag hindi kita tinuruan ng leksyon ngayong gabi. Hulihin siya. Mariing itinaas ng mga tauhan ang kani-kanilang mahahabang espada at inatake si Daryl sa ilalim ng pag-uutos. P50. Nagningning ang isang dosenang espada dahil sa malamig na ilaw ng gabi. Mukhang mahahati sa dalawa si Daryl. Hush! Mabilis na gumalaw ang katawan ni Daryl sa loob ng segundong iyon, hindi tumama ang mga espada at tila bulag ang mga may hawak nito. Hindi man lang ito dumikit sa damit ni Daryl. Ano? Gulat na gulat si Jonas. Walang paraan para mailagan nito ang isang dosenang mga espada. Pero nagawa itong ilagan lahat ni Daryl sa kanyang harapan ng parang wala lang. Wala ka bang utak o bobo ka lang, Jonas? Pinakita ko na sa iyo ang aking kapangyarihan sa Green Dragon City Gate kanina. Sa tingin mo ay matuturuan ako ng leksyon nang nandito ang mga gaham na ito. Nakakatawa. Tumayo si Daryl at inasar nito si Jonas, habang bahagyang nakangiti at nakatitig sa lalaki. Isang martial saint lamang ang pinakamalakas na tauhang kasama ni Jonas, kaya walang laban ang mga ito kay Daryl. Hush! Namula ang mukha ni Jonas dahil sa galit nang marinig nito ang mga sinabi ni Daryl. Tinuro niya ang kanyang daliri sa lalaki, at saka sumigaw. Hulihin siya! Paparangalan ko ang mga makakapanakit sa kanya. Nagpalit ng tinginan ang mga lalaki, bago muling sumugod kay Daryl. Thump! 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 Bahagyang tumawa si Daryl bago ito umaksyon. Mabilis nitong natalo ang mga lalaki. Natumba ang lahat sa sahig matapos lamang ang ilang suntok, padyak, pagsigaw at pag-ikot sa sahig dahil sa sakit. Ikaw na! Napasigaw si Daryl gamit ang hindi makontrol na tono bago ito mabilis na nagpakita sa harap ni Jonas at itinapon nito ang kanyang palad sa mukha ni Jonas. Napaatras si Jonas dahil sa lakas bago ito makareact. Ilang metro ang nilipad nito paatras bago tuluyang lumapag sa sahig ng paupo. Malamig lamang siyang tinitigan ni Daryl kesa sa patuloy niya itong atakihin. Limitado lang ang aking pasensya. Mas mabuting huwag mo akong istorbohin, kung hindi ay hindi ako titigil sa isang pag-atake. Talagang hinayaan niya si Jonas at ang mga tuhan nito. Kung hindi ay patay na sila ngayon. Katunayan ay hindi palaging mabait si Daryl sa mga taong katulad ni Jonas. Pero pinigilan nito ang kanyang sarili sa pagiging malupit sa lalaki nang maalala nitong pinsan ni Tanya si Jonas at kailangan niya ng pabor sa babae. Ikaw. Tinakpan ni Jonas ang kanyang mukha nang titigan niya si Daryl. Pinagkiskis niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Sige, huwag ka munang maging sobrang saya. Maghintay ka lang at makikita mo. Wala itong pakialam sa mga tauhang nakapaligid sa kanya nang tumayo ito at lumipad paalis habang nanlulumo. Napakabbo! Malamig na natawa si Daryl bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa hotel. Sa parehong sandali sa Snyder Residence. Nang makauwi si Tanya ay gusto nitong sabihin sa kanyang ama na bibisita si Daryl, pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil late na. Nang sumunod na araw ay inutusan siya ng kanyang ama na si Bob Snyder para mag-aral kahit nakakagising niya lang. Nakaupo sa antike na kahoy na armchair si Bob sa study room habang may hawak itong libro. Mapagkumbaba at matalinong lalaki si Bob bilang pinuno and di pamilya Snyder. Nakatuon ang atensyon nito sa pagpapalago ng negosyo ng pamilya sa nakaraang 10 dekada at naging kilala ito sa business industry sa Middle Terra. Isa siyang mahalagang individual. Pero hindi mapakali si Bob. Sa nakalipas na 2 taon, ay may mga problema kinaharap ang negosyo, si Pamilya Snyder, dahil sa maraming pagbabago sa sitwasyon sa 9 na kontinente ng mainland. Ama! Pumasok sa study room si Tanya. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at mahina itong agtanong. Ama, inaapura ba ito?
Medyo ngumiti si Bob at mahinahon itong sumagot. Kamusta ang pakikipagkita mo sa Dragon Tech, Tanya? Mayroon bang tsansa sa pakikipagkolaborasyon? Nasa gitna ng kanyang paningin si Tanya noon pa man dahil unika iya ang babae. Guilty na napabuntong hininga si Tanya. Hindi man lang nakipagkita sa akin ang may-ari ng Dragon Tech. Ha? Nanigas ang pagngiti ni Bob at bahagya itong huminto. Mabilis nitong naibalik ang kanyang tindig at pinakalma ang babae. Ayos lang, in-expect ko na to, alam naman nating isang malaking kumpanya ang Dragon Tech sa World Universe at sila ang pinunong kumpanya na nakapagdala ng pag-develop ng teknolohiya sa Middle Terra. Kahit na medyo kilala tayo sa Middle Terra ay mahaba pa ang ating tatahakin para marating ang kanilang level. Ayos lang naman na minaliit nila tayo. Hindi sumang-ayon si Tanya sa sinabi ng kanyang ama pero hindi niya ito pinaalam. Tanya? Nakatitig si Bob sa kanyang anak nang may bigla itong naisip at nagsimulang tumawa. Natutuwa ako at handa kang saluhin ang pag-aatakbo sa negosyo ng pamilya. Pero isa kang babae at hindi angkop para sa iyo ang sumali sa mga pag-uusap tungkol sa negosyo. Hindi ka na maliit na bata. Pinag-iisipan ko ang tungkol sa iyong kasal kaya gusto kitang tanungin kung mayroon ka na bang nagugustuhan. Nahiya si Tanya nang marinig niya iyon. Umiling ito at sinabing, walang, nasa isip ko. Lumapit ito sa kanyang ama para yakapin ang braso nito, mapaglaro niya itong inalog. Papa, ayaw ko pang magpakasal. Gusto kong tulungan kayo sa pagpapatakbo ng negosyo ng ating pamilya. Haha! Natawa si Bob nang gumaan ang pakiramdam nito pero umiling pa rin ang lalaki. Loko ka talaga, kailangan mo nang magpakasal sa tamang oras. Hindi dapat laging nakadikit ang isang anak sa kanyang ama habang buhay. Nagningning ang mga mata nito at nakangiting nagpatuloy. Ayaw rin kitang umalis. Kaya naisip kong hanapan ka ng asawang malapit sa ating pamilya. Nanginig ang payat na katawan ni Tanya at namula ang pisngi nito. Pag-usapan natin ito sa ibang oras, Papa. Labis itong nahiya. Nag-iisip na si Apa tungkol sa aking kasal kahit na wala pa naman akong nagugustuhan. Gusto pa niya akong hanapan ng mapapangasawang malapit sa aming pamilya. Nakakahiya. Sige, titigil na ako. Bumulwak ang tawa ni Bob nang mapansin nitong nahihiya ang kanyang anak. Mabilis na naglakad ang isang katulong at magalang itong nagsalita. Sir, nandito po ang pinuno ng pamilya Doko at ang pangalawang anak nito para bumitista. Naghihintay sila sa front hall. Nandito si Tito Doko. Nagningning sa tuwa ang mukha ni Tanya at nagmadali itong lumapit. Papa, bilisan mo. Makipag-usap tayo sa kanila. Kung noon ito nangyari ay walang interes ang babae sa pagbisita ng pamilya Doko at ni Jonas, pero ngayon ay gusto na niyang makipag-usap sa mga ito dahil ipapakilala niya si Daryl. Isang karangalan ang matulungan ang kanyang idolo. Nasorpresa si Bob nang makita nito ang pagkasabik ni Tanya. Anong meron sa kanya? Dati ay naiinis siya sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Jonas. Bakit bigla siyang naging masaya ngayon? Sa front hall. Nakaupo sa rosewood chair ang isang sopistikadong lalaki, habang nakasuot ito ng mahabang silk robe. Mukha itong payapa at malakas, naglabas ito ng nakakatakot ng aura. Iyon ay si Colt Doko, ang pinuno ng pamilya Doko. Ang pamilya Doko ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya ng mga cultivator sa Middle Terra, kilala ang pangalan ng mga ito. Bilang pinuno ay marangal ang karakter nito, at marion itong magiting na kapangyarihan Jean, isang level 5 Martial King. Tahimik na nakatayo sa likuran ang nakasweet na si Jonas. Mukha itong disente at gwapo kahit na may pasa ito sa kanyang mukha. Hindi nito pinalaam na ang pag-atake ni Daryl noong nakaraang gabi ang nagdulot nito. Sinabi niyang naaksidente lamang siya at nahulog sa hagdan. Tanya! Nang mapansin nito ang papalapit na sina Tanya at Bob ay maganda ang ekspresyon nito nang lumapit ang lalaki sa dalawa. Tanya, nagkaroon ka ba ng maayos na tulog kagabi? Tumango at humuni si Tanya bilang pagsagot. Nakangiting lumapit kat Colt ang babae. Tito, nandito ka. Kumalat ang ngiti sa mukha ni Colt. Kapansin-pansin si Tanya at ang kanyang anak, bagay sila para sa isa't isa. Hindi na masama. Mahigpit ang proteksyon ni Colt sa kanyang anak, at umabot pa ito kay Tanya dahil mataas ang tingin niya rito.
Alam din nitong nahuhumaling si Jonas sa babae. Noon pa man ay manugang na ang turing niya kay Tanya. Lumapit si Bob sa dalawa at ninisyan si Colt. Sa wakas ay nagkaroon ka rin ng oras para bumisita. Pamilya ng mga cultivator ang pamilya Doko, samantalang mayroon namang negosyo ang pamilya Snyder, pero malapit na makakilala ang mga ito. Tila nagsumpa ang magkapatid sina Bob at Colt. Binigyang bati sila ni Bob at nag-utos ito sa mga katulong. Dalhan niyo kami ng desenteng tsaa. Inihain ng mga katulong ang tsaa. Sandaling nag-usap sina BPB at Colt bago masayang nagsalita si Colt. Katunayan ay nandito ako para kay Tanya. Pinaliwanag nito ang lahat. Kinausap ni Jonas ang kanyang ama ng pag-uwi nito kagabi. Nagmakaawa ito sa kanyang ama para tulungan si Tanya tungkol sa kanilang kolaborasyon sa Dragon Tech. Sikat si Colt sa komunidad kaya bihira itong makisali sa business industry. Pero kailangan itong sumang-ayon sa pagkakataong ito dahil desperadong nagmakaawa sa kanya ang kanyaing anak. Isa pa, tungkol ito sa kanyang manugang sa hinaharap. Phew. Binigyan ni Bob si Tanya ng naninising tingin nang marinig niya iyon. Mapait itong tumawa at sumagot. Hindi ako makapaniwalang pinabisita ka rito ni Jonas nang dahil doon. Madrama. Paano ito naging madrama? Umiling si Colt, seryoso ang kanyang ekspresyon. Naging malapit ang ating pamilya sa isa't isa, para na tayong isang malaking pamilya. Alam ng bawat isa ang mga limitasyon. Ang ginawang pangmamaliit ng Dragon Tech sa inyong pamilya, ay katumbas ng pangmaamliit nito sa pamilya Doko. Hindi ko magawang manood na lamang kahit na sinabihan ako ni Jonas na huwag mangyalam. Nakangiting tumango si Bob nang marinig niya iyon. Tama ka, pero ang mga negosyo ay tungkol sa mga kinikita mula sa relasyong panlabas. Sa tingin ko ay kailangan na muna natin itong hayaan. Sige. Nagpatuloy ang nakangiti pa ring si Colt. Pag-uusapan natin ang tungkol dito mamaya. Nandito ako para sa importanteng bagay, ang kasal sa pagitan ng ating mga pamilya. Kasal? Sandaling nanigas si Bob, pero mabilis itong nakarecover. Anong kasal? Nagpaliwanag si Colt. Bob, hindi na mga bata sina Jonas at Tanya. Isa pa, matagal nang may gusto si Jonas sa kanya. Kaya naman dinala ko rito si Jonas para hingin ang iyong basbas para sa kanilang kasalan. Nagningning sa pagkasabik ang mukha ni Jonas. Totoo nga naman, napagpasyahan ni Colt na gagamitin niya ang oportunidad na ito para tanungin si Bob tungkol sa kasalan ng dalawa. Ano? Kaagad na nanigas si Tanya. Umikot ang pag-iisip nito. Sinabi niya kay Tito Colt na tanungin si Papa para basbasan ang aming kasal. Kasi, kahit na si Bob ay nagulat. Kaagad na bumalik ang kanyang pakiramdam at nakangiti itong tumango. Isang pagkakataon. Nakikipag-usap lamang ako kay Tanya tungkol sa kasal. Wala akong anak na lalaki, at siya lang ang nag-iisa kong anak, kaya gusto kong hanapan siya ng mapapangasawang gustong mapabilang sa aming pamilya. Inanatala ito ni Jonas bago pa man niya matapos ang pagsasalita. Gusto ko po. Malakas ang emosyon ni Jonas at mariin ang tono nito. Wala itong pakialam kung magiging kabilang siya sa pamilya Snyder basta mapasa kanya si Tanya. Naisip nitong hindi magiging iba ang trato sa kanya rito dahil mabuti ang pagsasama ng dalawang pamilya. Tumahimik ka. Napakapula ng maamong mukha ni Tanya nang sandaling iyon. Galit nitong pinadyak ang kanyang paa. Ayaw kong magpakasal ngayon, lalo na sayo. Para sa kanya ay isang walang kwentang nilalang si Jonas. Malayo ito sa isang ideal na asawang nasa kanyang isipan. Nanigas si Bob at gulat itong nagtanong. Bakit? Nalito ito sa naging reaksyon ng kanyang anak dahil laging nasa kanyaing isip na ayos lang naman si Jonas. Matagal nang maggusto sa babae si Jonas at magkasama silang lumaki, hindi maipagkakailang siya ang childhood sweetheart ng babae. Bakit ngayon ay ayaw niya rito? Phew. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.